punta naman po tayo sa nagpapaganda, lalo sa mga beauty queen. Naku, actually hindi lang po mga beauty queen ang pinagaganda nila. Maski sino po sa ating mga kabarangay, kaya nilang i-enhance ang kagandahan ng ating mga kabarangay. Makakasama po natin ngayong umaga ang professional makeup artist, Miss Elvie Recalde. Good morning. Wow, 12 years. Yes. 12 years. Matindi yun ha, yung 12 years na pinagdaanan mo. Pero bago ho kayo pumasok sa ganyang klase, meron na ho ba kayo inclination na parang gusto ko yung profession ng pagme-makeup or aksidente ba ang pagkalagay nyo dyan sa profession na yan? Actually, yung previous work ko kasi, since sa laboratory, parang naiinip ako. So parang sabi ko, parang kailangan kong mag-venture ng iba. So nagtayo ako ng salon. And then naisip ko, ayoko nang nasa salon lang ako. So nag-decide ako mag-aral ng makeup. Sino po yung nag-introduce sa inyo? Ikaw lang ang Ako lang, ako lang actually. And then, nagsimula ka na. Nang ikaw lang. May salon ka na ngayon. Yes. Pero nag-start ka, ikaw lang. Yung skill mo lang na alam mo, paano ka nakakuha ng una mong kliyente? Fortunately kasi, napasok ako sa isang reality show na mag-makeup sa team. Wow! Ang gandang training mo, ha? So, tapos? doon na ako nakakuha ng mga, mas lumawak yung network ko. Tapos nakakilala na ako ng mga ibang makeup artist na may handle ng mga brand. Maliit lang naman kayo na community. So magkakakilala kayo. And of course, ang pageantry nandyan din. Kailangan kayo. O paano ka napasok sa mga pageant? Kasi yung nakilala kong may kumahawak na isang brand, parang kinuha niya ako. So, sponsor siya ng isang mutya ng Pilipinas actually. Okay. So, doon ako nag-umpisa. Eto na nga. Siyempre, iba yung makeup sa mga napakaraming mga event. Yes. Of course, iba yung pag-makeup sa pageant. Yes. Ano yung mga dapat nating tandaan? Pakita natin dito sa napakagandang face ang ating kabarangay ni sa Ate Lea Guialon. Ayan. Paano po yung mga technique na kailangan para kasi di ba yung mga ilaw, yung mga ganyan, pag sa pageantry, ano po yung dapat nyo pong tandaan? Actually, since marami talagang ilaw pagdating sa pageant, so kailangan mo i-consider, kailangan less lang yung shimmer. Most, parang, kasi pag masyadong maraming shimmer, ang tendency, nagiging mukhang pawis. Ayun, parang nagiging mantika. Yes. Ay, nako, nagiging oil. Yes. Okay po, and then, ano po yung kailangan i-enhance pa? Mas advisable talaga na medyo matte yung gagamitin mo sa eyes. Okay. And then sa cheek. Pero pwede tayong maglagay ng konting highlights. Okay. Pero very minimal lang. So sa pageant kasi mostly, di ba, parang pinuputok ang tawag lahat eh. Putok yung eyes, putok sa lips. Pero mas okay sana kung nakafocus ka lang sa isang... When you say puputok, anong ibig sabihin po nung mga... Anong ba yung mga ilalagay? Mga dark colors ba? O hahaluan mo ng yung iba earth tones ba? Yung mga ganyan. Ano po yung gagawin? Since maraming blue lights pagdating sa sa stage. Tablado. Yes. So most probably ang mas ginagamit namin sa pageant is yung mga brick brown or parang orange brown. Wow. Para hindi siya mukhang too dark sa stage, pagdating sa stage. Okay. Yes, and then, pagdating naman po sa mga foundation, yung color ng sa skin, ano ba kailangan? Malapit? Mas kakapalan? Ano po yung mga kailangan gawin? Actually, pwede naman na kasing color, yung sa skin tone mo mismo dapat. And then, hindi naman kailangan kapalan talaga, pero kailangan intense lang, especially yung sa blush. Bakit po kailangan intense yung sa para blush? mas makita sa stage. Kasi di ba ang tawag nun, lalamunin kasi yung Lalo na't malaki yung stage. Yes, Minsan nag-wide, hindi nga nakikita yung di ba? Pero yun nga, pag may magandang pagkakalapat mo ng mga make-up, maganda, nakikita pa rin yung face nila. Pagdating po sa mga lipstick, yung mga di ba para maano yung shape ng ilong dito sa may cheeks. Yung contour. Contour, there yes, you go. Paano naman po ang tamang styling naman yan? Actually, pagdating sa contour, kailangan talaga, may ibang klase kasi ng contour. Kailangan lalagay mo dito sa medyo higher sa cheek. And then yung iba medyo binababa, parang Hollywood style. Parang pa ganon. Parang merong... Parang medyo
makikita mo talaga yung hollow na cheek dito. Wow! And then dito, lalagyan mo rin siya ng contour para yung mas emphasize yung jaw. Yan! Advisable ba na pa yung mga shimmer-shimmer, lalo na sa mga eyeshadow? Hindi masyado. Kasi, kumbaga, parang nagre-reflect masyado eh. So, parang nagiging, parang madumi. Oo. Actually, mali pala yung term ko. Para kasi siyang, binibreak niya kasi yung ano ng skin mo sa mata, hindi ba? So, yung parang yung yung fold ng eyes mo, nawawala. Mas kailangan na may fold. Na may Tama po fold, ba? yeah, exactly. And pagdating sa lashes, kailangan din medyo kakapalan natin para mag-open up yung eyes. Kaya pala. Kaya pala may mga ganoon. Yeah. Ano kung klaseng happiness ang nakukuha po ninyo each time na nakikita nyo yung inyong mga obra talaga, diba? Sa entablado at possible nagwawagi sa kanilang mga, diba? Anong pakiramdam, ma'am? Actually, parang fulfilled ka as a makeup artist na nanalo yung candidate mo. So, diba? isa kami talaga sa mga fan na talagang sumisigaw sa backstage. Ganyan. Ganun yung... Ano pa po yung mga ibang tip na maibibigay nyo? Kasi meron po tayong mga upcoming and mga bagong mga nasa pageantry na walang budget talaga para sa makeup artist. Kasi syempre nag-uumpisa pa lang po sila. Ano po yung iba ibibigay nyong tips sa kanila para mag-umpisang maging maayos yung pag-makeup nila po sa sarili nila po? Actually, para magkaroon ka ng magandang makeup, bali mag-i-start ka sa skincare. So, kailangan maganda yung skincare mo para mas maging malapat yung makeup. Kasi sa pageant, kailangan mas tumatagal yung makeup mo eh. Kasi very limited kasi yung time. 'Di ba? Parang kailangan presentation, swimsuit. Ang tendency kasi niyan, parang mag-a-add ka lang ng konti hanggang maging intense yung color ng makeup mo. Yan. Okay. Gaano daw po ka-importante na mag-complement ang makeup sa mga isusuot at mood ng beauty queen? Pati ba yung pinag-aaralan nyo rin? Yes, actually nag-uusap-usap kami. For example, may kasama siyang stylist. Tatanong namin, ano yung gusto mong look para sa ano. So dapat i-consider din kung ano yung gusto ng stylist at the same time yung gusto ng client, anong candidate. And then kailangan kung for example ang ganda-ganda talaga ng eyes niya. So parang mas i-enhance mo yung eyes. So kailangan palagi nagko-complement kayo sa isa't isa. Kumbaga, na-master mo na, ma'am, ang pakikisama at pakikinig doon sa iyong mga kasamahan sa industriyang ito. Ang galing!